Hi, welcome sa ME First Form kung saan tutulungan kita na maintindihan ang fundamental concepts ng mechanical engineering. Simulan natin sa example number 1. Determine the weight of a 75 kilogram mass object in Newton and kilogram force at standard condition. So dito, i-highlight lang natin yung dalawang item na kailangan nating tignan. Una, itong 75 kilogram mass. Pangalawa, itong term na standard condition. Okay? So, yung 75 kilogram mass, kaya nating identify yan. I-represent natin using the letter M. 75 kilogram. Tapos, nilalagyan natin ng subscript na letter M. No? Mamaya makikita natin dun sa unit analysis ano yung importance na naglalagay ng subscript. Okay? So, next, yung standard condition. Yung standard condition na tinutukoy dito, ito yung ating acceleration due to gravity. No? Ang ginagamit natin sa thermodynamics 1, yung 4 decimal places, which is 9.8066 meter per second squared. Okay? Now, ang kailangan nating kunin ay yung weight. No? So, dito, sa initial introduction ng concepts para sa thermodynamics 1, ang pinakaunang topic na ma-encounter natin is yung application ng second law of motion, no? Yung acceleration. So anong sabi doon? Ang sabi doon, acceleration is directly proportional to the resultant force and inversely to the mass. Okay? Now, etong relationship ng acceleration sa resultant force at mass, hindi pa natin magagamit, no? Kailangan nating i-convert into a mathematical equation. So, anong ginagawa natin? Kinokopya lang muna natin yung acceleration, yung proportional na symbol, pinapalitan natin yan ng equal sign, tapos nilalagay natin yung K, no? Yung proportionality constant. Saka pa lang natin isusulat ngayon yung dalawang variable pa, yung resultant force at mass. Okay? Now, ang ginagawa natin dito, pinaghihiwalay natin yung dalawa variable, no? Yung left side at right side. Yung left side, ilalagay natin dito, i-cross multiply lang natin. Ilalagay mo sa left side yung mass all over the proportionality constant. Ilalagay mo naman sa right side yung resultant force na nakadivide sa ating acceleration. Okay? Bakit ganito? Meron pa kasi tayong gagawin. Itong resultant force, pwede mo ring sabihin na ito ay force na dahil sa effect ng gravity or force due to gravity. Ngayon, kung i-consider mo yung gravity, yung acceleration A, pwede mo ring sabihin acceleration due to gravity or letter G, no? Now, ito ay familiar na formula na, pero meron pa tayong mas familiar na ginagamit, no? Anong sabi natin? Yung force due to gravity o ito yung force dahil sa epekto ng gravity, ang pinaka-common na ginagamit natin para i-represent yan ay yung letter W, no? Ito yung ginagamit natin para sa weight W. Tapos kinokopya natin yung letter G. Okay? Therefore, kung i-isolate lang natin, no? Pakita lang natin yung nabuo natin na equation. Kung titignan natin ng ganito, W over G, tapos M over K, no? Ito ngayon yung magkasama na equation, ano? Okay? Ito yung final natin sa left side at right side. So kung babalikan natin, i-simplify natin yan dito sa baba, no? Susulat mo yung M over K. Ito ay equal din sa weight all over the acceleration due to gravity, no? So kung i-cross multiply natin, tapos i-rearrange mo, sasabihin mo ngayon, yung weight pala, ito ay equal sa product ng mass times the gravity divided by the proportionality constant K, no? Now, ang sabi natin, yung approach natin pa nagsosolve tayo ng problem. Kapag meron kang equation, ang ginagawa natin ay
nag-e-evaluate, no? Ibig sabihin, tinitignan natin kung ano yung value na meron at wala, no? So, dito, sa problem, wala tayong W. Ito yung hinahanap sa atin, ano? In terms of mass, meron tayong given, ano? Yung 75 kilogram mass. In terms of the acceleration due to gravity, meron din tayo yung 9.8066 meter per second squared. Ang tanong, ito bang K natin ay meron, yung proportionality constant? Ang sagot natin, meron na rin tayong value ng proportionality constant. No? So isulat lang natin dito. Ang sabi natin, yung proportionality constant, dito yan ang galing. Ano? Meron tayong dalawa. Yung una, yung 1 Newton. Okay, ito ay equal sa 1 kilogram mass na nakamultiply sa meter per second squared, no? So kung i-rearrange mo yan, sabihin mo ganito, ano? Kukopyahin mo yung numerator, 1 kilogram mass na nakamultiply sa meter. Tapos ilalagay mo sa denominator yung Newton, 1 Newton second squared. Ito na ngayon yung tatawagin mo na value ng K, no? Ito yung ating unang proportionality constant, no? Meron pang kasunod. In terms naman ng kilogram force, same process. Sasabihin mo yung 1 kilogram force, yan ay equivalent sa 9.8066 kilogram mass na nakamultiply sa meter per second squared. Kung isusulat mo siya in terms of the value K, sasabihin mo K is equal to 9.8066 kilogram mass na nakamultiply sa meter per 1 kilogram force second squared. Okay? So, ibig sabihin pala, meron ka ng value ng mass, ng gravity at ng K. Ang wala ka lang is yung weight na W, no? Kung saan ito yung pinapasolve. Meron kang one equation na merong isang unknown. Ibig sabihin ito ay solvable, no? So punta tayo sa kabilang page. Okay? So isolve natin, no? Solving for the weight in terms of Newton. So sabi natin meron kang weight na ito ay equal sa mass times the acceleration due to gravity divided by K, no? So, ang sinusulat natin ganito, no? Sasabihin mo, mass is equal to 75 kilogram mass, no? Sulat natin yung subscript times the acceleration due to gravity, 9.8066, no? Meter per second squared. All divided by, unahin natin yung K ng Newton, no? So, ang sabi sa Newton, sa 1 kilogram mass na nakamultiply sa meter, ito ay equivalent din sa 1 Newton na nakamultiply naman sa second squared, no? Tapos, i-close natin ng parenthesis. Okay? Now, sa thermodynamics, hindi agad tayo nag-compute, ano? Hindi agad natin pinipindot yung calculator, no? Ang ginagawa natin, pag meron kang equation na may maka-units, unit analysis muna, no? So, paano yun? Ang ibig sabihin nun, ina-analyze mo isa-isa. Okay? So, yung una, ihiwalay mo muna yung constant. Sabihin mo, 75 times 9.8066 divided by 1 over 1, 1 na lang yan, ano? Tapos, dito sa kabilang side, nakamultiply, isulat mo naman lahat ng units. So, sabihin mo, ito ay kilogram mass na nakamultiply sa meter per second squared.
Tapos, divided by, kopyahin mo ngayon yung kilogram mass times meter divided by Newton second squared. Okay? Now, bago natin gawin to, ipapaalala ko lang, no? Meron tayong algebraic process, no? Yung rule natin, no? Kung meron kang A over B na fraction, no? Sa numerator, tapos sa denominator naman, C all over D. So, pag isi-simplify mo sila, ang ginagawa natin, kokopyahin mo yung numerator, yung divide, papalitan mo ng multiply, tapos yung denominator, babaliktarin mo, no? Kung C over D yan, pag nilagay mo na dito yan sa tabi ng multiply, magiging D all over C. Okay? So, saka ka ngayon multiply sa katapat nila, no? So, ito ay magiging AD all over BC. Okay? So, ganun lang din yung process dito sa unit analysis, ano? So, kung titignan natin, i-check natin, ano? Ang mangyayari dito sa units, kokopyahin mo yung numerator. So, multiply na natin to sa numerator, no? Sabihin mo meron kang kilogram mass na nakamultiply sa meter, tapos nakadivide sila sa second squared. Ito yung sa numerator. Tapos yung divide, papalitan mo ng multiply. Yung unit sa denominator, babaliktarin mo. So, yung denominator niya, yung Newton second squared, magiging numerator na dito sa tabi ng multiply. Tapos, yung numerator naman niya na kilogram meter, magiging denominator na, no? So, kilogram mass na nakamultiply sa meter. So, saka ka ngayon multiply, ano? Numerator times numerator saka denominator, no? Ang kalalabasan, kung isi-simplify natin ulit, no? Pwede mong isulat ng ganito, no? Kilogram mass nakamultiply sa meter, nakamultiply sa Newton, nakamultiply sa second squared. Tapos, divided by second squared, nakamultiply sa kilogram mass, nakamultiply sa meter. So, ano mangyayari? No? So, ipaalala ko lang ulit, ano? Yung sa algebra natin, yung rule, ano? Kung halimbawa, meron kang a cube na nakadivide sa a squared, ang mangyari dyan, kukopyahin mo yung a cube, tapos itong a squared, pwede mo pa rin isulat na a squared, ang mangyayari lang magiging negative exponent, ano? So, same base, different exponent, anong ginagawa? Kukopyahin mo yung base, tapos kukunin mo yung summation ng exponent. So, therefore, magkakaroon ng subtraction, magiging a raised to 1 na lang, or a. So, ganun din dito, no? Tingnan lang natin, dahil pareho sila ng exponent na 1, so kapag ganyan, a raised to 1 over a raised to 1 yan, ano? Ibig sabihin. So, same process, magiging a raised to 1 times a raised to negative 1. Pagka ganyan, exponent mo ay a raised to 0 or simply yung constant na 1, ano? Ganyan yung mangyayari, no? O kaya, pag sanay ka na, sasabihin mo na lang, cancel ang kilogram mass, cancel ang meter, cancel ang second squared. So, ang matitirang unit mo ay Newton na lang. So, kung mapapalabas mo na tama na yung unit, ibig sabihin, saka ka pa lang pwedeng mag-calculate, ano? So, pag pinindot mo na, ito, makukuha na natin to. Dahil Newton na yung magiging output na unit, pwede mo nang sabihin, weight therefore is equal to, pag kinumpute natin, ano, 75 times 9.8066, ang makukuha nating sagot ay 735.4950 Newton. Okay? Ito na yung sagot natin para sa weight in terms of Newton.
Okay? So next, punta naman tayo dun sa kasunod na tanong, no? In terms naman daw of kilogram force. So puntahan natin, no? Dito. So same process. Ang equation natin dito ay weight is equal to the mass times acceleration due to gravity divided by K. So in this case, dahil kilogram force naman to, yung kilogram force value, ito no, yung 9.8066 kilogram na nakamultiply sa meter per second squared yung gagamitin natin. Okay? So ilagay lang natin, yung mass natin ay 75 kilogram mass. Nakamultiply sa ating acceleration due to gravity, 9.8066 meter per second squared. All divided by K. Yung K value natin, ano yung tawag natin? Sabi natin yung K, equivalent ito sa 1 or 9.8066 kilogram na mass na nakamultiply sa meter. Divided by, ito ay equivalent sa 1 kilogram force na nakamultiply sa second squared. Lagyan natin ng parenthesis para hindi tayo malilito. Now, katulad ng sabi natin kanina, kapag ka meron kang ganitong value, ito yung pagsulat ng tama, yung numerical value with the units. Ang ginagawa muna natin dito, perform unit analysis. So yung usual process, hinihiwalay natin yung mga constant. Ito yung 75 na nakamultiply sa 9.8066. Tapos, kopyahin lang yung nasa baba, 9.8066 divided by 1, 9.8066 pa rin, Okay? Tapos sabi natin, saka mo isulat sa kabilang side na nakamultiply yung units. Dito, kilogram mass na nakamultiply sa meter per second squared. Tapos divided by kilogram mass na nakamultiply naman sa meter divided by kilogram force. Tapos multiply sa second squared. Huwag kalimutan yung parenthesis natin. So pag nasulat mo na ng ganito, pwede mo nang simulan yung unit analysis. So in terms of units, sasabihin mo, kilogram mass sa numerator, kilogram mass, nakamultiply yan sa meter. Tapos yung buong term nakadivide sa second squared. Now, itong divide, sasabihin mo, palitan mo ng multiply ng dot. Tapos, babaliktarin mo yung units ng denominator. Kung yung kilogram force na nakamultiply sa second squared ay nasa denominator, pagdating sa pagmultiply mo, magiging numerator na yung kanyang posisyon. Kilogram force na nakamultiply sa second squared, all divided by kilogram mass na nakamultiply naman sa meter. Okay? So kung i-simplify mo ulit to, yung i-multiply mo yung katapat niya, the numerator sa numerator and denominator sa denominator, ang makukuha mo, kilogram mass, meter, kilogram force, times second squared, all divided by second squared, kilogram mass, times mo sa meter. So pag tinignan natin, kilogram mass per kilogram mass, sasabihin mo na lang, cancel.
Meter divided by meter, cancel. Second squared divided by second squared. So, ang matitira na lang nating unit ay kilogram force, kung saan ito yung hinahanap, ano? Now, titignan natin, pwede mo nang i-calculate. So, sabihin natin, ito, pipindutin mo na sa calculator tong constants kasi wala ka nang kailangang idagdag. Sabihin mo ngayon, weight therefore is equal to ilan? So, kung titignan natin, 9.8066, nakadivide sa 9.8066, pwede mong sabihin na 1. 75 times 1 equal to 75 kilogram force. So, ito na yung sagot natin in terms of kilogram force na unit. Okay? So, ito yung introduction sa concept ng thermodynamics using the second law of motion, which is the acceleration. Okay? Now, baka merong tanong, ano yung pinagkaiba ng equation na merong K at walang K? So, ang sagot natin dyan, parehas lang sila, no? Kasi, kung alalahanin natin, prerequisite ng thermodynamics is yung physics. Sa physics, ma-encounter nyo na to, no? Sasabihin natin, bakit sa physics, ang formula lang na ginagamit natin para makuha yung weight ay mass times the acceleration due to gravity. Wala naman yung K. Tapos ngayon, ang ginamit natin yung weight equal sa mass times gravity nakadivide sa K. Alin ang gagamitin? Ito bang una o pangalawa? Ang sagot natin, parehas pwede, no? Ito ay nakadepende lang kung paano mo gagamitin yung proportionality constant. Ano yung proportionality constant? Itong K. Okay? Sa totoo, pwede mo itong paglaruan. Anong ibig nating sabihin? So, sulat natin sa next, no? So, ang sabi natin, yung K kanina, initial derivation natin, yung K ay simply equal sa, or galing yan dito, no? So, 1 Newton equals 1 kilogram mass meter per second squared. Tapos, ang ginawa natin para makuha mo yung K, kinopya mo yung numerator, kilogram mass, na nakamultiply sa meter, tapos nilagay mo sa denominator yung 1 Newton. Tapos kinopya mo yung second squared. Ito na ngayon yung K na ginamit natin kanina, no? Pero, pwede mo rin itong i-manipulate, no? Pwede mo rin sabihin na ilipat mo naman sa kabilang side. Kung dito, yung Newton binaba mo, dito naman sa kabilang side, sabihin mo yung 1 Newton, iangat ko dito sa tabi niya yung second squared. Tapos, i-divide ko siya ng 1 kilogram mass times ng meter. Pwede ko ba rin bang tawagin na K to? Yes. Kaya nga lang, kailangan mong i-check kung paano mo siya i-apply, no? Kaya nga, ang title natin dito is Basic Concepts with Unit Analysis, no? Kasi, hindi natin kailangang i-memorize, ano? Ang kailangan natin is maintindihan paano mo i-apply yung K, no? So, tingnan natin, kung halimbawa, i-multiply ko yung K, no? So, weight equals mg. Tapos, imbis na divide, gagamitin ko siyang multiply. Tatama pa rin kaya yung sagot? O kaya, hindi ko na isusulat yung K? Tama pa rin kaya yung sagot? Magmamatch pa rin kaya? Ang sagot natin, yes. So, tignan natin in terms of Newton. Tapos, tignan din natin in terms of kilogram force. So, usually, ganito yung formula ng weight natin, no? Mass times gravity lang. Sulat natin, no? 75 kilogram mass. Times ko sa acceleration na 9.8066 meter per second squared. So,
Ang goal ko, mapalabas ko yung Newton. Dapat yung Newton ko, kung i-apply ko siya, may iwan siya sa numerator, tapos itong kilogram meter per second squared maka-cancel out ko, no? So, paano yun? Kung gusto ko ma-cancel out yung kilogram sa numerator, dapat maglagay ako ng kilogram sa denominator. Kung gusto ko ma-cancel yung meter sa numerator, dapat maglagay ako ng meter sa denominator. Kung gusto kong ma-cancel yung second squared sa denominator, saan ko ilalagay yung second squared? Sa numerator. Anong kamukha nito? Ito, no? Ito form na nire-arrange natin. Yung ganitong form, ito ay equal din sa 1 Newton. Tama? So kung mag-unit analysis ka, maka-cancel mo lang ulit lahat ng units. Ang matitira ay second squared. Mathematically, correct ka pa din, no? Ang makukuha mo pa ring sagot dito, katulad ng na-compute natin kanina, 735.4950 Newton. Now, nagkakataon, dahil initially no, sa physics ang sinusolve mo lang karamihan SI, in terms of Newton, kahit hindi mo na isulat yung constant dahil ang kanyang value naman, ang katabi niya ay 1 at 1, ibig sabihin unity. So, any number multiplied by 1 is simply equal to itself. So, nagkakataon na sakto, no? Sakto kapag Newton. Pero pagdating naman sa ibang unit, halimbawa, kilogram force, so sulat din natin dito, weight is equals to mass times gravity. Kopyahin natin, 75 kilogram mass times 9.8066 meter per second squared. Now, kung i-apply ko naman, no, isosolve ko to in terms of kilogram force. So, ano ba yung sabi natin? So, 1 kilogram force, ilan ba yung katumbas? Sa 1 kilogram force, ang katumbas nun, 9.8066. Ang katabi niyan, kilogram na mass na nakamultiply sa meter. Tapos, ilalagay mo na lang dito sa taas yung second squared, no? Kung mag-unit analysis ka, kilogram mass divided by kilogram mass, meter divided by meter, second squared divided by second squared. Ang matitirang unit mo sa numerator ay kilogram force. So, therefore, ito ba, no? 9.8066 divided by 9.8066 ay 1. 75 times 1 is 75. Tapos, ang remaining unit natin dito ay kilogram force. Okay? So, isin lang natin to. Yeah. Okay? So, kung titingnan natin, parehas lang yung nakuha nating sagot. Meron mang K o walang K, ano? Naka-divide o naka-multiply, parehas lang. Bakit? Kasi tama yung concept ng unit analysis. Ibig sabihin, na-i-apply mo ng tama yung units. Okay? Ngayon, ito kasi yung nagiging common na error, ano? Pag nagsosolve ng ganitong problem. So, yung normal natin is to practice lang, no? Maging familiar lang tayo dito sa mga constant o proportionality at yung mga conversion factor. Okay? Now, kung meron kayong mga tanong, paki-message lang, send nyo sa ating chat box at susubukan nating sagutin. Ano? So, thank you sa pakikinig. See you on the next example.